Chapter 58. Nahuhulog si Damian pababa, at tinatapakan nito ang mga bato na nahuhulog din kasabay niya. At sa isip-isip nito na napakalawak at napakalalim nito. Ang biglaang pagsabog na yun ay naging isang bagyo, at ngayon ay nagkakahiwa-hiwalay na ang lahat. Ang mga paladin ay kasing tibay ng mga ipis. Malamang naligtas silang makakalapag ng mag-isa. Higit sa lahat, talaga bang hinukay niya ang buong bundok na ito para bitagin silang lahat? Hindi katakatakang napakataas ng pasukan. Talagang naghanda siya ng maringal na libingan para sa kanya, siya na nagmamanipula ng mga bangkay. Nakalapag na si Damian, at makikita dito na sugatan si Dionyso at nagpapagaling ito. At tinawag nito ni Damian, at nagulat naman dito si Dionyso, at napalingon nito at binabanggit nito ang pangalan ni Damian. At nagpatuloy ito sa kanyang pagpapagaling, at sa isip-isip ni Damian na kaya niya sila tinatawag na mga ipis. Pinagagaling nila ang kanilang mga sarili gamit ang banal na kapangyarihan. Napapamura naman si Dionyso, at sa isip-isip nito na sa lahat ng taong pwedeng mapagbagsakan, siya pa talaga. Napakunot ng mga mata si Damian at sa isip-isip nito na sa wakas, hindi na siya gagamit ng mga honorific. At sinasabi nito na kung ganoon niya ito kinasusuklaman, humiwalay na lang siya ng landas. Mauuna na siyang umalis. Tumalim ang titig ni Dionyso, at biglang umatake ito, at napakunot ang mga mata ni Damian. Meron palang nakita si Dionyso na isang nakatagong golem, at inatake niya ito. Sinasabi ni Dionyso na huwag siyang magpakampante. Dungeon ito ng isang dark mage. Mapanganib na mag-isa siyang pumunta, kaya sabay na lang silang kumilos. Napakunot ng mga mata si Damian at sa isip-isip nito na hinayaan niya lang siya dahil curious siya kung paano siya kikilos. Hindi niya inaasahang kikilos siya para sa kanya. At sinasabi ni Damian na akala niya ba ay ayaw niya sa kanya? Umalis na si Dionyso at sinasabi nito na ganoon pa rin siya. Pero kung mamatay siya, malulungkot si Agnes. Yan lang ang dahilan kung bakit hinahayaan niya siyang mabuhay. Sinasabi ni Damian na kaya pala, gusto niya si Agnes. Namumula na sinasabi ni Dionyso na tumahimik siya. Tigilan niya na ang pagsasalita ng walang kwenta at sumunod na lang siya sa kanya. Sa totoo lang, hindi niya siya matiis. Sa isip-isip ni Damian na hindi katakatakang ipinapaalala niya sa kanya si Abel. Biglang nanlaki ang mga mata ni Damian, at may papalapit na flesh golem kay Dionyso, at agad-agad naman hinayla ni Damian si Dionyso bago pa siya tamaan ng atake ng flesh golem, at nagulat naman dito si Dionyso at tinatanong nito kung ano yan. Isang tao ba yan? Sinasabi ni Damian na hindi, tingnan niyang mabuti. Iyan ay isang produkto ng corpse puppeteer. Sa isip-isip ni Damian na may ugali ang lalaking iyon na gawing mas mukhang tao ang mga flesh golem habang lalo niyang pinagbubuti ang paggawa sa mga ito. Isa itong humanoid flesh golem. At iyon ang itinawag niya sa kanyang mga golem na gawa sa laman at kahawig ng tao. Ang kanyang pinakadakilang obra maestra. Pasugad na si Dionyso at sinasabi nito na nakakadiri namang bisyo yan. Lilinisin niya ito gamit ang kapangyarihan ng Diyos. Hinarangan ng flesh golem ang atake ni Dionyso, gamit ang kanyang katawan. Namumula naman na matalim ang titig ng flesh golem kay Dionyso, at nagulat naman dito si Dionyso na walang epekto ang ginawa niyang atake, at nanlaki ang kanyang mga mata, at sinasabi nito na ang kanyang banal na kapangyarihan. At papalapit na ang suntok ng flesh golem sa kanya, at tumalsik ito, at tumama ito sa kisame ng kuweba. At bumagsak ito malapit kay Damian. At nanginginig na sinasabi nito na ang kanyang banal na kapangyarihan hindi gumagana. Tumalim ang titig ni Damian at sinasabi nito na ano. Binunat na nito ang kanyang espada, at naglakad na ito papunta sa flesh golem. At mabilis ito nagdash papunta sa golem, at inatake niya na ito. Nakangiting sinasabi ni Damian na naiintindihan niya na. Kaya alam niya na pala ito noon pa, corpse puppeteer. Isang mahiwagang kasangkapan. Alam na alam niya kung sino ang gumawa nito. Walang iba kundi si Dorgo.
Umalingaw ang sigaw ng flesh golem, at tumilim ang titig ni Damian dito. At winasiwas ng maraming beses ang kanyang espada hanggang magpira-piraso ito, at kinuha nito ang magic tool na nakakabit sa flesh golem. Hindi naman nakagalaw dito si Dionyso, at pinagpapawisan nito na parang nandidiri, at nakita nito ang mukha ni Damian na seryoso. Hinulag ni Damian ang magic tool na nakuha niya, at sinasabi nito na kunin niya ito. Nagtataka at sinasabi ni Dionyso kung ano ito. Sinasabi ni Damian na ipagpaaral ito sa simbahan. Sasabihin nito sa kanya kung bakit naantala ang kanyang banal na kapangyarihan. Sa isip-isip ni Damian na sa nakaraan niyang buhay, huli nang natuklasan ng simbahan ang panlaban, kaya naman mas matinding pinsala ang kanilang natamo. Pero sa pagkakataong ito, dahil siya ang unang kumilos, maghahanap sila ng paraan para mas mabilis na tumugon. Nakakatuwa ito. Hindi niya akalaing magkakaroon siya ng pagkakataong pahirapan siya ng ganito kalala. Tinatanong ni Damian kung kaya niya bang gumalaw. Biglang tumayo si Dionyso, at sinasabi nito na oo, syempre naman. Tinatanong ni Damian kung bakit bigla siyang nagiging magalang. Nauutal na sinasabi ni Dionyso na kasi. Pakiramdam niya, ito ang dapat. At tinatanong nito kung gaano kalaki ang lugar na ito, Sir Damian. Napakalaking kuweba. Sinasabi ni Damian na mukhang inukit nila ang loob ng bundok, kaya siguradong napakalaki nito. Biglang napatigil sila Damian at Dionyso. Nakita pala nila si Sanes, at nakangiting sinasabi nito na buhay silang dalawa. Tuwang-tuwa siyang makita siya ng ligtas at maayos. Sinasabi ni Damian na Sanes, ligtas siya. Gayunpaman. Ano ba mismo ang mahigpit niyang hawak ngayon? Gusto niya bang magpaliwanag? Sumisigaw si Dionyso at tinatawag nito ang pangalan ni Gamal. Chapter 59. Sa lugar naman nila Agnes, halos hindi pa natatapos si Agnes sa kanyang pagpapagaling. Tinatanong ni Margarita kung tapos na ba siyang pagalingin ang kanyang sarili, Agnes? Sinasabi ni Agnes na oo. Paano naman ang iba? Napailing si Margarita at napatahimik ito. Tinatanong ni Agnes kung ano ang problema. Sinasabi ni Margarita na patay na ang lahat ng mga ordinaryong paladin. May biglang may nagsalita at sinasabi nito na dumating na pala ang mga materyales, ha? Hindi niya akalain na diretso silang babagsak mismo sa kinaroroonan niya. Talagang malas silang dalawa. May ibang lugar ba kung saan nahulog ang lalaking yun? Tinatanong ni Margarita kung sino siya. Ipakilala niya ang kanyang sarili. Sinasabi ng lalaki na sino siya. Masakit yan. Nagpunta sila rito para patayin siya, di ba? Sinasabi ni Margarita na siya ba si Corpse Puppeteer? Sinasabi ng lalaki na oo, siya si Corpse Puppeteer. Ikinagagalak niya silang makilala, ang kanyang mga materyales. Sinasabi ni Damian na kung gusto niya bang ipaliwanag ang kanyang sarili. Sumisigaw naman si Dionyso, at sinisigaw nito ang pangalan ni Gamal. Nakangiting sinasabi ni Sanas na inambus ni Sir Gamal ang kanilang mga miyembrong nagkahiwa-hiwalay mula sa paaralan. Kaya pinasuko niya siya. Sinasabi ni Dionyso na hindi maaaring totoo yan. Bakit niya gagawin ang ganoong bagay? Sinasabi ni Sanas na hindi niya alam. Hindi siya makapaniwalang may traidor sa ganitong klaseng larangan ng digmaan. Sinasabi ni Dionyso na siguradong hindi pagkakaintindihan lang yan. Tinatanong ni Damian na kung kasama niya rin ba nila? Sinasabi ni Sanas na hindi. Kung talagang ipipilit nila, arestuhin nila sila at litisin. Sa isip-isip ni Damian na parang may hindi tama. Sinasabi ni Damian na nagtuos ang dalawang rank 2 paladin na malapit nang umabot sa mid-class. Kaya hindi ba normal lang na lubusang nawasak ang paligid? Pero kumpara kay Gamal, siya ay masyadong walang galos. Siya ang traidor, di ba? Sanas. Sinasabi ni Sanas na oh my, hindi siya nahulog ng malakas. Tinatanong ni Dionyso na kung ano ang pinagsasabi niya. Sinasabi ni Sanas na ano pa ba? Mabilis na sinuntok ni Sanas si Dionyso at sinasabi nito na ano pa ba? Ang ibig niyang sabihin na atakihin siya ng ganito.
Sa totoo lang, ang hihina nilang lahat. At tinatawag nila ang kanilang sarili na kinatawang paaralan ng simbahan. Hindi uubra yan. Ang tunay na kinatawan ng simbahan ay dapat sila, ang nakasisilaw na sakit. Tinatanong ni Damian na kung ano ang mapapala niya sa pagiging kinatawan ng paaralan. Sinasabi ni Sanas na masyado nang naging malambot ang simbahan sa pag-uusig sa mga erehe. Para sa mga erehe, agarang pagbitay lamang ang nakalaan. Itatama nila ang pangunahing kaayusan at ibabalik ang simbahan ng nakaraan. Sinasabi ni Damian na papatayin niya ang mga kasamahan niya para sa ganyang klaseng dahilan. Sinasabi ni Sanas na hindi, karamihan sa puwersang Samacop ay namatay sa loob ng dungeon. Nangangahulugan nito na ang kanilang paaralan, na nananatili ang pangunahing kalakasan, ay likas na magiging sentro ng simbahan. Sa isip-isip ni Damian na kalokohan. Noong nakaraang buhay niya, kahit yung matinding pagtataksil na yun, nagwakas sa lubos na pagkawasak. Sumugod na ang mga kalabang paladin, at mabilis na umatake si Damian at ginamit nito ang Destruction Wave. Nagtataka at sa isip-isip ni Sanas na ang mga paladin na pinagkalooban ng kapangyarihan ay pinabagsak sa iisang dagok. Hindi na mamalayan ni Sanas na papaatake na pala sa kanya si Damian, at ginamit ni Damian ang Blade of Death. Nagtataka naman dito si Damian, at sa kisap mata, na iwasan ito ni Sanas, at sinasabi nito na gusto niya talaga itong gawin kasama siya. Nilabas na ni Sanas ang kanyang sandata, at mabilis nito inatake si Damian, at naiwasan naman ito ni Damian, at malakas na tumama ito sa pader ng kuweba, at gumawa ito na malakas na pagsabog. Sa isip-isip ni Damian na isang depensang kayang hamarang sa Blade of Death at sa lakas ng lethal attack na yun. Tinatanong ni Sanas kung may alam ba siya tungkol sa kapangyarihan ng Dazzling Cane. Ang kanilang awtoridad ay pagpapahusay. At higit pa ito sa pisikal na lakas lamang. Maaari rin nilang dagdagan ang densidad ng isang bagay o patalasin ang talam. Maaaring patatagin ang bawat konsepto. At habang mas mataas ang kanyang antas, mas mapapalakas niya pa ang kanyang awtoridad. At mas maraming beses niya itong magagamit. Bilang sanggunian, kaya niya itong gawin ng hanggang 30 beses. Sa isip-isip ni Damian na alam niya. Sa madaling salita, nakalaban niya na noon si Light, isa sa 5 dakilang santo. Noon, dinurog ni Light ang libu-libong undead gamit lamang ang Idox Gravity. Sinasabi ni Sanas na Sir Damian, narinig niya na pwede niyang i-deflect kahit paparating na magic, kaya bakit ngayon, siya ay umiiwas. Sinasabi ni Damian na oo, pinahusay nga yan, pero masyadong madaling hulaan ang mga atake niya. Sa isip-isip ni Damian na bahagi yan nito, pero ang Myriad Insight ay kumukonsumo ng mana nang naaayon sa lakas ng pag-atake ng kalaban. Sa dami ng mana na mayroon siya ngayon, medyo sobra na ito. Nakalapit na si Sanas, at umatake na ito, at nakagawa ito ng pagsabog, at sinasabi ni Sanas na sige. Dito na nagtatapos ang pag-iwas niya. Sa isip-isip ni Damian na susubukan niya bang magsugal ng kaunti. Dinakma ni Damian ang kanyang dibdib, at nagtaka dito si Sanas. At naglabas ng aura ito. At sa isip-isip ni Sanas na naglabas siya ng aura. Hindi, ang halaga ng mana niya. May ginawa siya. Hindi niya alam kung ano ito. Pero tatapusin niya ito bago pa ito maging mapanganib. Umatake na ito at ginamit nito ang Enhanced Overhead Strike. At napangiti lang dito si Damian, at madali lang niya ito na block, gamit ang Myriad Insight. Kinuha na nito ang kanyang espada, at sinipa niya ito. Mangha-mangha naman ang dalawa, habang pinapagaling ni Dionysius si Gamal. Sinasabi ni Damian na dahil ayaw niyang mahiwa, kailangan niyang subukan ng isang bagay na medyo mas marahas. Hindi naman makapaniwala si Sanas at sinasabi nito na biglang tumindi ang kanyang mana. Sinasabi ni Damian na oras na para talunin siya. Nagtataka at sa isip-isip ni Sanas na paano nangyari ito.